At sa iba pang balita, aprobado na ng Pangulong Aquino ang pondo para sa energy projects sa Mindanao. 45 billion pesos ang gagastusin para sa pagbili ng modular generator sets ng mga electric cooperatives sa rehiyon. Una nang iminungkahi ng Department of Energy ang paglalagay ng modular generator sets upang solusyonan ang kakulangan ng kuryente sa Mindanao. Samantala, ang nasabing pondo ay kukunin naman mula sa Malampaya Fund. At joint session ng Bayan ng Pili at ng Lungsod ng Naga itinakda upang hilingin sa DOTC na isama ang Naga Pili Airport sa mga pagagandahing airports. Si Grace Rifama Simando ang ating tagapagbalita. Bad news para sa buong Camarines Sur ang pahayag ng mga DOTC officials na hindi kasama ang Naga Pili Airport sa 8 priority airports na pagagandahin at aayusin ng Department of Transportation and Communication. Labis na inaasahan ng mga taga-Camsur ang ako ni Secretary June Abaya na nagtalaga ng DOTC ng halagang 158 million pesos upang luwagan ang airport runway, pagandahin ang mga pasilidad at gawing moderno ang Naga Pili Airport. Sa third week of August, itinakda ang joint session ng Sangguniang Bayan ng Pili at Sangguniang Panunsod ng Naga upang hilingin sa DOTC na ikonsiderang isamang muli sa mga pagagandahing paliparan ang Naga Airport. Ipinahayag ni Vice Mayor Nelson Legacion ng Naga City na masyadong makakaapekto sa ekonomiya, negosyo at turismo ng Camarines Sur pag hindi pa naayos ang paliparan. Matatanda ang isa sa mga kondisyon ng IBM sa pagpagawa ng kaisa-isang branch sa Pilipinas at dito sa Naga City itinatag na ngayon ay ongoing ang construction. Hiniling ng mga IBM executives na dapat maging moderno at maayos ang paliparan dahil madalas daw na bibisita ang kanilang mga matataas na opisyal mula sa ibang bansa. Hanggang ngayon, hindi pa nawawala ng pag-asa ang Naga City Hall at ang Bayan ng Pili na i-reconsider ng DOTC na isama sa mga pagagandahing airports ang Naga Pili Airport. Radyo ng Bayan Naga, Grace Fama Simando para sa Telebisyon ng Bayan.